Naku po, mga kababayan, breaking news ito. Isang political analyst na si Dr. Froilan Calilong na nagsabi na revolusyon posibleng mangyari daw, mga kababayan. Ayon sa kanya, naku, matindi mga kababayan itong kanyang pahayag. Panoorin na natin bakit niya ito nasabi. Itong revolusyon na posibleng mangyari. Naku, eto na talaga mga kababayan. Talagang kikilabutan ka dito sa kanyang mga sinabi ni political analyst Dr. Froilan. So ito na. Unang-unang headline po namin na mismong ang kalihim ng Department of National Defense ang nagbabala na posibleng matulad ang Pilipinas sa nangyaring military junta sa Myanmar. Ano pong reaksyon niyo po dito, Dr. Calilong? Well, I think hindi naman exactly no na mangyayari na magkakaroon tayo ng isang caretaker government kagaya ng junta no kasi ang Myanmar kasi, if you're going to look at their history no mula pa nung panahon ni halimbawa nila Aung San Suu Kyi, di ba? Lahat sila talaga dumaan sa ganyan klase ng sistema no. Nagkaroon talaga ng military takeover. Sa atin naman, kung pagbabatayin natin ang ating kasaysayan, nagkaroon ng participation ang military doon sa ating mga nagdaang revolutions. I mean, I'm referring to EDSA 1 and EDSA 2, but only as the last straw that made it possible for these revolutions to take place. Pero never nagkaroon ng pagkakataon na talagang yung militar ang nag-impose sa sarili nila na ilagay yung kanilang mga sarili doon sa liderato no. There were instances also na nagkaroon ng mga kudetas pero hindi naman talaga ito naging successful no. So para sa akin yung itong agam-agam at maaring sapantaha or iniisip nito ni Secretary Gibuchidoro may not really be applicable in the case of the Philippines no. On the flip side, baka nga talagang magkaroon ng revolution dahil nga sa nangyayari ngayon na may mga tahasang pag-violate doon sa ating constitution. At the same time, nandito yung parang panggagalit talaga sa taong bayan at kung ano-anong mga kababayan, matindi ito no. Posible daw na mangyari ang revolusyon sa Pilipinas. Sabi ni Dr. Froilan, mga kababayan. Mga tactics na ginagawa ngayon ng liderato ng administration para nga ilihis yung talagang usapin doon sa corruption. And I think this is really going to anger the masses even further. No? Hanggang sa baka dumating yung sa tipping point na baka magkaroon na naman tayo ng isang revolution na siyempre sana hindi naman talaga umabot sa ganun. So, sa dinami-rami po ng aming mga nakausap, maparetirado, mapa-ikangay dating advisor ng National Security, minaliit nila in a sense dahil sabi po nila, with your indulgence, Dr. Calilong, mga kabalitan-kabalitaktakan, na natuto o matured na ang mga sundalo ngayon. Mas professional na. Kaya't malabo na mangyari at hindi magkakaroon ng tagumpay kung meron mang binabalak na kudeta, Doktor. Yeah, actually, kung titignan naman din natin ito kasing mga itong mga disgruntled officers na to, either nandoon sila sa mga junior level o kaya doon sa mga nasa senior level na. I mean, yung mga retired na, no? So, kumbaga yung clout nila doon sa organization, hindi pa ganoon kahinog kasi nga yung iba junior officers pa lang, yung iba naman retirado na. So, hindi na ganoon katindi pa rin yung kanilang, or hindi na ganoon katindi yung kanilang clout doon sa loob, no? Pero yung kasi mga senior officers at saka yung mga high-ranking generals, if they will turn their backs against the government, doon talaga nagkakaroon ng maaring magkaroon ng success, no? Ang isang possible military takeover, pero still the same. I'm not seeing it happening right now. I think the loyalty of the AFP and the entire national defense is
still with the government, and I'm not seeing any time, no, the magkakaroon talaga ng pagbaliktad na magaganap at the moment. Nakikita mo bang May baligtad daw na magaganap, mga kababayan. Naku, grabe itong sinabi ni Dr. Froilan. Anong pahayag nyo dito, mga kababayan? Sa nangyayari ngayon, posible kaya itong mangyari, mga kababayan? So, kayo, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa channel natin kung naniniwala ba kayo na itong sinabi ni Dr. Froilan, mga kababayan. So, tuloy natin. mapapawi ng kasalukuyang galaw ng pamahalaan yung ika ngayong namumuong ngit-ngit at puot sa ilang mga kababayan natin. Sapat ba itong ginagawa nilang hakbang, Dr. Kalilong, para mapahupa or mapapayapa Sabihin yung na galit? natin, diretso na, mahilot man lang, Dr. Kalilong. On the flip side, hindi ko nga makita kung meron ba sila talagang ginagawa to appease the public or to appease the people. When in fact, parang ang parang ang lumalabas para sa tingin ko parang lalo nilang binubuyo, no, or sinisilaban yung galit ng taong bayan because of what they're doing. Kagaya nga nito, halimbawa tong pagkakatalaga halimbawa kay Secretary Boying Remulla sa Ombudsman, alam naman natin siguro kung anong kadahilanan itong recently, no, yung pagkakasunog nitong DPWH building na sinasabi nila galing daw sa isang sumabog na computer na mukhang imposible namang mangyari, and maraming tech experts na nagsasabi, no, na hindi probable yun, malabo talaga. Kumbaga parang parang they are trying to discredit the intelligence of the Filipino people. They're trying to malign yung ating katalinuhan by giving us these narratives na ang hirap-hirap naman talagang tanggapin, sa totoo lang. And kumbaga parang isa lang naman talagang gusto natin, which is really to find out the truth in all of this money heist, no, dito sa fiasco na ginawa nila sa corruption, pero hindi nila magawa. Prof, i-ano ko lang, bago ko makalimutan, may nakikita ba kayo na, let's say, foreign power na posible pong sumuporta o hindi, sabi natin, hindi maaari namang sumuporta dito po sa di umano na military junta or kung ano man ang niluluto po nila na pagkilos laban po sa gobyerno? Do you see any foreign power na maaari nating, let's say, magiging katuwang, kakampi, or kung tututol man yan, Doc Kalilong? Well, siguro the way we see it right now, no, with what the foreign policy of the government actually is dictating, I think the closest possible ally that we could have here is China. Okay. Apparently, the goal of China here is to, I believe, institute, the vice president or the Dutertes back in power, because the Dutertes, their foreign policy is very clear also when they pivoted towards China. But then again, on the flip side kasi, itong China right now, kaya kung makikita natin medyo tahimik din siya rito sa issue na to, kasi nga, ang layunin at ang gusto naman ng China din is mapaigting yung mga internal conflicts natin. Kasi habang may mga internal problems or issues tayo kagaya nito, yung ating attention medyo nalilihis at nalalayo doon sa issue ng West Philippine Sea, na syempre pinoprotektahan din nila yung interest nila dyan. So, unless maybe some segments of the, let's say, opposition will go to Beijing and really ask for their help, yun ang mangyayari at the moment. But, I think China is just there. They're just waiting on the sideline, and they're, constantly observing everything that's happening in the country. Kasi nga, they have a big stake in the Philippines at the moment. No? Pero as to whether they will interfere or they will meddle, maaring hindi sa simula, pero kung siguro makikita nila na talagang merong inertia at merong nangyayari na critical mass at talagang may maliwanag na pagpapalit ng liderato, siguro sila ay tutulong din. Pero Doc, hindi natin pwedeng Tutulong daw ang China, mga kababayan. Ayon dito kay Dr. Froilan, kung sakali man daw, mga kababayan, no?
Yun yung kanyang pahayag. So, pabor ba kayo dito? Na kung sakali, mga kababayan, na kung may tutulong daw sa atin na foreign. So, sabi niya, baka ito daw ang China ang tutulong sa atin. Nako. So, mag-comment kayo, mga kababayan, kung pabor kayo dito. Sabihing hindi rin makikialam, quote-unquote, si Uncle Sam. This isn't just any chat, it's ClickUp chat. Sure, you can tag your team, ask questions. Definitely. And the definitely, other foreign powers. Yes, that's true. That's true. That's why, this issue is really best left to our interests, no, the domestic policies and domestic politics, para hindi na ma-complicate. Ang problema nga, the government, I believe, is not really doing their thing, no? Kasi almost 3 months na tayo dito sa issue na to, and yet wala pa tayong napasampahan ng kaso, wala pa tayong napapakulong, and ito lang naman yung gusto ng taong bayan, pero hindi natin maibigay, hindi natin magawa, because they're trying to protect people. And very obvious, the playbook is so clear that they really are buying time until the next big issue comes along. And this is really something na nakakapagpatindi talaga ng galit ng taong bayan. Dok, hindi po ba sapat yung binabanggit ng mismong Pangulo na iniingatan at hindi actually binabagalan kundi sinisiguro lamang na yung isasampang kaso ay mabigat at hindi malulusutan by technicality. Hindi po ba sapat yun na pahayag mula sa mismong Pangulo, Dr. Calilong, para ikangay mapayapa yung nagngangalit na damdamin ng ating mga kababayan? Well, but we can also say that justice delayed is justice denied. And I don't know kung ano bang prescription time ang tinitignan nila rito, no? Kasi kung case build up lang naman, the thing here with corruption, especially with these cases, very glaring naman 'di ba? Maliwanag naman, natitignan mo lang yung paper trail. Sino nag-allocate, sino naggawa ng mga unprogrammed insertions, sino gumawa ng unprogrammed, sinong pumirma. Diba? All of these things, I think, is really not difficult, no? Because the records has it. And titignan mo lang naman, ipapattern mo lang siya. Ito yung pinirmahan, ito yung proyekto. May na-deliver ba? Kasi kung ghost project siya, definitely may problema tayo rito. And then sampahan mo na siya ng kaso. It's for me, it's that simple, ano? Kung talagang gusto nating gawin. Kasi may mga pagkakataon like in other countries that very, very big issues like this, like corruption, multi-billion dollar or multi-million, whatever currency they have, talagang itatawid ka agad yung investigation. Bilis, diba? Nasasampahan ka agad ng mga nila doon sa ibang bansa. Diba? Pero sa atin, how many months ba ang kailangan nila? Pagkatapos nitong taon na to, by 2026, latter part in 2026, 27, all ears and eyes are already geared towards the next election. Diba? So 2028 na yan. So, ewan ko kung gaano nila katagal ito gustong tingnan. Opo, Dr. Calilong, ano po ang nakikita nyo na magiging, of course, eto, for the end time, di ba? Ito ay talagang nasasabi natin na malaking factor din, it will make you or break you, di ba? Yung influence po ng mga religious group pagdating po sa usapin po na ito. Dr. Calilong, alam naman natin na kung gaano kalaki ang naging impluwensya ng Simbahang Katolika noong 1986 at sa People Power Revolution. Ano ho ang magiging papel naman ho ngayon ng simbahan at iba pang mga religious group dito po sa issue po na ito? Well, medyo surprising that some of them are not as vocal, as before, I'm not saying wala sila ritong pakialam. Actually, in many church homilies nga, talaga nababanggit ito ng maraming pare because this really concerns a lot of people. I mean, this is not just a political problem; it's a social dilemma, And with this, the church is at the forefront, Kaya lang yung suporta nila, para doon sa mga malawakang kilos protesta, halimbawa
that could, spin and roll over like an avalanche into a kind of a revolution, typically similar to what we had in EDSA 1 or EDSA 2. Mukhang hindi ko pa siya nakikita at the moment. No? The level of involvement is not yet there. But, kasi kapag dinignan natin kasi yung anatomy ng mga revolutions natin, unang-una hindi talaga siya pinaplano. Hindi pinaplano, walang mga dates, no? Talagang bigla na lang nangyayari, no? It's a very spontaneous thing, no? And I believe na kung talagang darating tayo dun sa point na yon, yung tinatawag nating tipping point, na talagang hindi na natin kakayanin, sasabog talaga ang emotions ng taong bayan. And before you know it, everyone is again going to EDSA. And before we know it, maaari talagang magkaroon naman ng pagbabago dito sa ating liderato. But it has to be unplanned, no? It has to be something that happens with a natural course, no? Fluid. And fluid dapat until such time maybe the Catholic Church or the other religious groups will really galvanize along the lines, and they will really gravitate with the people, and before we know it, it's going to be successful. Doc, sana lang, with your indulgence. Binabanggit kasi na nakadikit sa pangalang o apelyidong Marcos yung korupsyon dahil doon sa nakaraang sa history ng tatay. At may mga nagsasabi rin na huwag mamaliitin ang kakayahan ni De Junior dahil Marcos yan. May kaakibat na pag sinabi mong Marcos, sino ba nagpatupad ng martial law? Marcos. Anong basa mo rito, Dr. Calilong? Nako. Well, actually, when I try to analyze the flow of events and the way things are going, mukhang maaring isa sa tinatawag nating plano, no. May mga plano kasi, plan A, plan B, plan C, plan D. I don't know how many plans we have. Pero yan, may mga off-plan design sila, no, that are already in place. And hindi malayo, no, na itong martial law maaring isa sa mga plano nila. And they could start by really angering the people. Sabi ko nga, no, pinagalit ang taong bayan kasi pinagmumukha tayong tanga. Okay? Excuse me for the word, pero that's really how I see it, no? They're making us look dumb as a public, as a people, na parang hindi natin naiintindihan yung mga pinagagawa nila at the moment. And so this really angers the people, which could eventually, this anger could turn them into a mob crowd, no? And when this happens, pag may mga elemento na ng lawless violence, no, pwede na talaga silang magdeklara ng martial law, no? So kaya nga medyo yung moves natin ngayon, it also has to be calculated, and we have to be intelligent also in keeping at pace with what the government is doing. Para siyang chess match, no? Kasi mas mahihirapan tayo kapag nagkapagdeklara sila ng martial law. Syempre mababaliwala yung mga institutions, saka yung ating elections, hindi matutuloy yan. So para sa akin, parang isipin mo 2 years na lang naman antayin mo na lang, or kung magma-martial law sila, it will take so many years na they will be in power. So anong mas rational decision for us to make as a people? You just need to make that choice. Right. Nako, mga kababayan, no, matindi itong sinabi ni Dr. Froilan na posible daw na sa plano ng gobyerno itong, isa sa mga plano daw ito ng gobyerno, itong martial law. Pero dahil nga po sa mga ganitong pagtitipon ng mga rallyista, no, na wala namang sakitan na nangyayari, baka hindi pa mangyayari. Pero kung sakaling magkaroon nandoon ng mga sakitan sa mga pagtitipon, mga kababayan, baka posible daw na ideklara ito ng gobyerno, itong martial law, mga kababayan. Ayon ito sa sinabi ni Dr. Froilan Calilong, na isang political analyst. So mag-comment kayo, mga kababayan, hindi ko na po tatapusin dahil last question naman na yun. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe. Anong masasabi nyo dito sa kanyang interview, no, kay Dr. Froilan, na isang political analyst. So sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng channel natin. Maraming salamat po.